Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa MBO Avoid Mix Videos. Ngayon po, mayroon po tayong isang balita at ito po ay mula sa GMA News, no? Sa 24 oras. No? Ngayon po, itong balitang ito ay tungkol po sa joint exploration ng Philippines at saka ng China. Tungkol po sa langis. So, bigyan po natin ng reaction nito at panoorin po muna natin ang balitang ito. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. So, ito po, no? Sinasabi ni Marcos, mukhang napapanahon na at ito na yung mga magiging parang bagong normal dahil sa kakulangan ng langis na dahil doon sa gera sa nangyayari sa Iran at ng Amerika at ng Israel, dahil sinara yung Strait of Hormuz, sinara po yun. Ngayon, yung pong ating langis na kararating lang ngayon sa bansa natin, isang malaking barko po yun, galing po yun sa Russia na mukhang tatagal lang hanggang sa katapusan ng June. So, ang tanong kung ito po ba kaya ay matutupad o mangyayari, ay huli na ba? Huli na ba ang lahat? No? Kasi parang dadaan pa to sa mga usapin sa Senado or sa ganyan, or baka may mga tumutol pang iba, or ang Amerika, hindi natin alam kung makikialam. No? Pero ito kasi bansa naman natin to. Or sa China ba, yung bang kagustuhan natin, gusto nung China. No? Yung sa part ng hatian. Ilang porsyento ba yung sa atin, ilang porsyento yung sa China. Yan pag-uusapan pa yan. So hindi natin alam kung gaano katagal pag-uusapan yan. So ang tanong kung huli na ba, kung papayag tayo. Pangalawa, syempre kung matuloy man yan o masabing maagapan, syempre papalibutan niya ng barko ng China. At sa atin, alam natin sa sarili natin na tayo ay wala pang laban pagdating doon sa kanilang mga patrol, no? Kikita nyo naman, yung PCG natin, nandito na sa dagat natin, sa teritoryo natin, tayo pa yung hinahabol, no? Tayo pa yung laging pinapaalis sa sarili nating karagatan. Tayo yung binubuli sa sarili nating karagatan. Lalo na kaya, wala pa yung, yung mina ng langis dyan, wala pang nakatayong structure. Lalo na kaya kung may structure, makalapit pa kaya ang ating mga barko dyan? Yun ang isang malaking katanungan. Exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalunang teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon, merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they have been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020,
Ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. So, malaki yung pondo dyan, ano? At kung matutuloy nga, makikinabang ho ang Pilipinas sa China dito. Pero may katwiran naman po ang ating presidente doon na marami kasing business, na legal business, ang Chinese industry dito sa Pilipinas natin na hindi naman talaga naapektuhan ng away dyan sa teritoryo. Pero ito po kasi ay isang usapin sa krudo o langis na pwedeng panghimasukan ng tinatawag nating forces. Kasi kailangan ng bansa yan eh. Minsan nga ang langis nga talagang nagiging dahilan ng away ng mga bansa, no? Kaya nga naging interesado ang China dyan dahil sa langis. At number one talaga ang langis, kaya merong mga gera, no? Minsan may mga pagkakataon na ibinibintang sa iba yung dahilan ng gera, pero ang totoo po ay langis pala ang pinag-aagawan, no? Yun po ang isang nakikita kong dahil magiging problema kung nagkaroon po ng joint exploration dyan. Hindi naman po tayo nagmamarunong, ano? Bagamat sinasabi niya, baka, no? Sinasabi ng ating presidente, baka napapanahon na o baka maganda ito na gawin na. Pero sa tema ng salitang yon ay parang nilalagay natin yung sarili natin sa alanganin. Kasi hindi tayo sigurado eh. Kaya nga sabi, baka napapanahon na. Kailangan pag-aralan po ito ng ating mga mambabatas. Ano ba talaga ang dapat dito, no? Kung kailangan na meron tayong advice galing sa Amerika, hindi naman sa sumasandal tayo sa Amerika kasi marami po silang dito base militar na, no? Although EDCA yan, sabi pag-aari ng Pilipinas yan, mga Amerikano pa rin yun dyan. Napakalaki na rin po ng ginastos ng Amerika sa larangan ng pagdepensa, no? Na yung depensa nga pinagtitibay nila para sa Pilipinas. No, kailangan siguro dahil doon konsultahin din natin yung mga Amerikano diyan kung ano ba magiging impact nito kung magkaroon ng joint exploration ang Pilipinas saka China. Sige po, tuloy natin ang balita. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno, lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. So, yun po, no? Hanggang dito lang natin ang balita, no? At sinasabi nga doon yung isa pang sa yung huling tinanong ay maybe nandun na naman yung hindi sigurado. Kasi parang sugal yung pagpayag natin sa joint exploration. O yun nga, no, sinasabi dito, sa pag-aaral pa lang, no, yung pag-aaral pa lang para tukuyin kung saan yung mga portion ba, tumututol na yung government natin, yung iba, no. So, tingin ko matatagalan pa to kahit may joint exploration yan. Sa usapin pa lang ay magtatagal na ito, no? Kaya ang tanong, ulitin ko, huli na ba ang lahat? Para dito, o kaya naman kung hindi pa naman huli, maganda ba talaga may dudulot nito sa ating bansa? So hinihingi ko po sa inyo yung inyong yung opinion, no? Ilagay niyo po diyan sa comment box.
At nang malaman natin kung tama ba talaga na magkaroon tayo ng joint exploration tungkol sa langis sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. So hanggang dito na lang po. Ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.